Ako'y si Adrian, ang hari ng isang kahariang pinamumunuan ng kasaganaan at katahimikan. Sa tabi ko'y ang aking mahal na reyna, si Isabella, ang aking gabay at inspirasyon sa pagtahak sa landas ng pamumuno. Sa aming palasyo na nakatayo sa gitna ng mga burol, kami din nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay puno ng liwanag. May mga anino ring bumabalot sa aming munting paraiso. Isang araw, habang naglalakad kami ni Isabella sa hardin ng palasyo, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Tila may malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Napatingin ako sa kanya at nakita kong may pag-aalala sa kanyang mga mata. Adrian, wika niya, nararamdaman mo rin ba ang kakaibang simoy ng hangin? Tumango ako. Oo, Isabella, parang may nais ipahiwatig ang kalikasan sa atin. Habang nag-uusap kami, biglang may dumating na mensahero mula sa malayong nayon. Hinahabol ang kanyang hininga, sinabi niya, "Mahal na hari, mahal na reyna, may dumarating na panganib. Isang grupo ng mga mandirigma ang nagbabalak na salakayin ang ating kaharian." Nabigla kami sa balita. Agad naming inipon ang aming mga tagapayo upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Habang pinag-uusapan ng mga estratehiya, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang paggalaw ng mga tagapayo. Sa kanilang mga mata, may mga lihim na tila nagkukubli sa likod ng kanilang mga ngiti. Ilang araw ang lumipas at nadarama ko ang lumalalang tensyon sa palasyo. Sa gabi, ako'y nagising sa isang nakababahalang panaginip. Isang imahe ng isang palasyo na nasusunog at mga taong nagugulumihanan. Paggising ko, naroon si Isabella sa tabi ko, pinapakalma ang aking naguguluhang kaisipan. Adrian, kailangan nating maging matatag. Hindi tayo maaaring panghinaan ng loob sa ganitong sitwasyon. Sabi niya habang hinahaplos ang aking likod. Nagpatuloy ang mga araw ng pag-aalala at paghahanda. Ngunit isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa aking silid, may narinig akong mga yabag mula sa pasilyo. Marahan kong binuksan ang pinto at doon ko nakita ang isa sa aking mga tagapayo, si Don Lucio, na tila nagmamadaling lumabas ng palasyo. Sinundan ko siya ng palihim at hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan. Sa labas ng palasyo, nakita ko siyang nakikipagkita sa isang grupo ng mga estranghero. Mahigpit ang kanilang bulong-bulungan at tila may kasunduan silang pinipirmahan. Ang aking puso'y bumilis ang tibok sa kaba at galit. Paano niya nagawa ito sa amin? Bumalik ako sa palasyo na puno ng tanong at pagdududa. Agad kong pinatawag si Isabella at ibinahagi ang aking nakita. Sa kanyang mga matay na aninag ko ang parehong pagkabahala at determinasyon. Adrian, hindi natin sila pwedeng hayaan. Kailangan nating kumilos bago pa man lumala ang sitwasyon. Sabi niya ng mariin. Nagpatuloy ang gabi na puno ng pag-iisip at plano. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong palasyo. Tumalon kami mula sa aming mga upuan at nakita ko ang takot sa mga mata ni Isabella. Adrian, ano ang nangyayari? Tanong niya habang ang apoy ay nagsimulang umangat sa aming paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakakagimbala na katotohanan ang bumungad sa amin. Ang aming sariling mga tauhan ay nasa likod ng pag-atake. Ako'y si Haring Adonis at ang aking reyna, si Isabella, ay naging simbolo ng kabutihan sa aming kaharian. Hindi lingid sa amin na ang taglay naming kapangyarihan ay hindi lamang para sa aming kasiyahan, kundi para sa ikabubuti ng lahat ng nasasakupan. Ang aming pamumuno ay puno ng pag-asa at ang mga mamamayan ay tumitingala sa amin bilang mga tagapagtanggol ng katarungan at kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pagsubok ay di pa natatapos. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa hardin ng palasyo kasama si Isabella, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid.
Ang mga ibon na dati masiglang umaawit ay tila nawalan ng sigla. Isang malamlam na hangin ang umihip na para bang may dalang balita mula sa kalawakan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang kawal ang nagmamadaling lumapit sa amin. Kita sa kanyang muki ang takot at pangamba. Mahal na hari, mahal na reyna, wika ng kawal habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Isang kakaibang pangkat ng mga tao ang dumating sa hangganan ng ating kaharian. Sila'y nag-aangkin ng kapangyarihan at nagbabanta na sakupin ang ating lupain kung hindi natin sila susundin. Nagkatinginan kami ni Isabela at sa likod ng aming mga mata ay naroon ang pag-aalala. Alam namin na ang ganitong sitwasyon ay isang malaking pagsubok sa aming pamumuno. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang aming determinasyon na ipaglaban ang kapakanan ng aming mga nasasakupan. Agad kaming nagtungo sa bulwagan ng palasyo upang magpulong at pag-usapan ang nararapat na hakbang. Kasama ang aming mga tagapayo, sinuri namin ang sitwasyon. Ang pangkat na ito ay kilala sa tawag na ang mga anino ng hilaga, isang lihim na samahan na sinasabing may kakayahang makontrol ang isipan ng sinuman. Sila'y tila mga multo na walang bakas ng kanilang pinagmulan at ang kanilang layunin ay hindi gaanong malinaw. Habang kami nag-uusap, isang ideya ang sumagi sa aking isipan. Kung ang kanilang layunin ay sakupin tayo sa pamamagitan ng takot at manipulasyon, marahil ay kailangan nating gamitin ang kabutihan upang labanan ito. Ang mga tao ng ating kaharian ay likas na mabuti at naniniwala ako na ang kanilang pagkakaisa ang magiging susi upang malampasan ang banta. Nagpatuloy ang aming talakayan at napagpasyahan namin na imbitahan ang mga kinatawan ng pangkat sa isang pakikipag-usap. Gusto naming ipakita sa kanila na hindi kami basta-basta susuko at handa kaming makipagkasundo kung ito'y para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit sa likod ng aming plano, naroon ang pangamba na ang kanilang kakayahan ay higit pa sa aming inaasahan. Dumating ang araw ng aming pag-uusap at ang bulwagan ng palasyo ay puno ng tensyon. Ang mga kinatawan ng anino ng hilaga ay pumasok, suot ang itim na balabal na pumapaso sa aming mga mata. Ang kanilang presensya ay tila nagpalamig sa buong silid at ang kanilang mga mata ay puno ng misteryo. Mahal na hari, mahal na reyna, wika ng kanilang pinuno na may tinig na tila bumabalot sa aming paligid. Ang aming layunin ay hindi upang sirain ang inyong kaharian, kundi upang baguhin ito. Kami naniniwala na ang inyong pamumuno ay may kahinaan at kami nandito upang tulungan kayo. Ang kanilang mga salita ay puno ng pahiwatig at sa likod ng kanilang mga ngiti ay naroon ang banta. Alam namin na ang kanilang tulong ay may kapalit at ang kapalit na ito'y maaaring maging simula ng pagkawasak ng aming mga pinangangalagaan. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asa. Ako'y nagpasya na ipaglaban ang aming kaharian sa pamamagitan ng kabutihan at pagkakaisa. Sa harap ng panganib, kami ni Isabela ay nagkaisa na ang aming pamumuno ay hindi matatapos sa pagkatalo. Ipinakita namin sa kanila na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng bawat mamamayan. Ngunit sa gitna ng aming pakikipag-usap, isang lihim ang aking natuklasan. Ang pinuno ng anino ng hilaga ay may taglay na kapangyarihan na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa aking katawan at ang aking isipan ay tila binalot ng kadiliman. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit naramdaman ko ang kanyang kakayahan na kontrolin ang aking isip. Sa huling sandali ng aming pakikipag-usap, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin at ang mga kinatawan ng anino ng hilaga ay tila may alam na lihim na hindi pa namin natutuklasan. Sa likod ng kanilang mga ngiti, naroon ang isang katotohanan
na magbabago sa aming kaharian magpakailanman. At dito nagtatapos ang bahagi ng aming kwento. Sa gitna ng isang misteryo na hindi pa namin alam kung paano lulutasin. Ang kabutihan ng aming kaharian ang magiging susi, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ako ay si Hari Alaric at sa bawat sandaling lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad sa aming kaharian. Kasama ang aking mahal na Reyna Isolde, kami naging simbolo ng pag-asa, ng kabutihan at ng walang kapantay na pagmamahal para sa aming mga nasasakupan. Subalit sa kabila ng aming mabuting hangarin, tila may lihim na bumabalot sa aming kaharian na matagal nang nagkukubli sa dilim. Isang umaga, habang bumababa ang hamog sa mga hardin, si Isolde ay nagpasya na maglakad-lakad upang magmuni-muni. Ako'y nagpasya na samahan siya, ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa aming paligid. Parang may mga matang nagmamasid, mga matang puno ng inggit at pagnanasa. Sinubukan kong iwaksi ang pag-aalala at pinili kong magtuon sa maganda at mapayapang tanawin. Alarik, mahal ko, sabi ni Isolde habang nakatingin sa mga rosas na namumukadkad. Nararamdaman mo rin ba ang kakaibang enerhiya sa paligid? Parang may bumabalot na anino sa ating kaharian. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Oh, Isolde, matagal ko nang nararamdaman ito. Ngunit, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano ang dapat nating gawin? Habang nag-uusap kami, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Ang kanyang anyo ay tila galing sa isang panaginip. Siya ay may hawak na baston na yari sa pilak at ang kanyang buhok ay puting-puti tulad ng niyebe. Nagpakilala siya bilang si Serafina, isang manghuhula mula sa mga karatig na lupain. Maharlika ng kaharian, wika ni Serafina, ako'y naparito upang magdala ng babala at ng liwanag. Ang inyong kaharian ay nasa bingit ng panganib, isang panganib na hindi ninyo pa nakikita. Kami nagulat sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Isolde. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May puwersang umuusbong mula sa kadiliman. Isang puwersang may layuning sirain ang lahat ng inyong itinaguyod. Isang taksil mula sa loob ang nagbabalak na maghasik ng kasamaan. Kayo'y dapat mag-ingat. Sa kanyang mga salita, ang aking isip ay naguluhan. Sino sa aming mga pinagkakatiwalaan ang may kakayahang magtaksil? Sino ang may ganoong balakid sa kanilang puso? Ang aming kaharian ay palaging puno ng pagkakaisa at pagmamahalan. Paano ito nasira? Habang kami nag-iisip, nagpatuloy si Serafina. Ngunit may pag-asa pa. Sa ilalim ng liwanag ng susunod na kabilugan ng buwan, kailangan ninyong hanapin ang puso ng kaharian. Doon matatagpuan ninyo ang sagot. Ang kanyang mga salita ay tila bugtong na hindi ko mawari. Ano ang ibig niyang sabihin sa puso ng kaharian? Saan namin ito hahanapin? Habang kami nagbabalik sa palasyo, ang mga salita ni Serafina ay patuloy na nanunuot sa aking isipan. Kinailangan naming kumilos, ngunit paano? At sino ang dapat naming pag-ingatan? Ang aking puso ay puno ng kaba at pag-aalala. Sa loob ng palasyo, kami nagpasya na tawagin ang aming mga pinagkakatiwalaang tagapaglingkod upang ipaalam ang aming natuklasan. Subalit habang kami nagtipon, napansin ko ang kakaibang kilos ni Baron Lucien, isa sa aming matagal ng kaibigan at tagapayo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na hindi niya maipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ano kung si Baron Lucien ang tinutukoy ni Serafina? Hindi ko magawang isipin na siya'y may masamang balak, ngunit ang aking puso ay hindi mapakali. Mahal na hari, wika ni Lucien habang kami nag-uusap, mayroon akong nais ipabatid sa inyo, isang lihim na may kinalaman sa inyong kaharian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan.
at ako'y nangamba sa maaaring niyang sabihin. Ano kaya ang lihim na kanyang isisiwalat? Habang siya'y nagpatuloy, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng bulwagan. Ang mga kawal ay nagmamadaling pumasok. Sinasabing may sumiklab na apoy sa mga imbakan ng palasyo. Kami ay naguluhan at sa gitna ng kaguluhan, si Lucien ay biglang nawala sa aming paningin. Ang aming mga mata ay nagkatitigan ni Isolde, puno ng pag-aalala at katanungan. Ano ang susunod naming gagawin? At paano kung ang aming hinala ay tama na si Lucien ay may kinalaman sa lahat ng ito? Habang kami nagmamadaling pumunta sa pinagmulan ng kaguluhan, isang lihim ang bumabalot sa hangin, isang lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming kaharian magpakailanman. Sa dilim ng gabi, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isip. Sino ang tunay na kalaban at paano namin ililigtas ang aming kaharian? Ako si Haring Lakan, ang hari ng kaharian ng Lunas, at kasama ko ang aking may bahay na si Reynang Amara. Sa loob ng maraming taon, pinagsikapan naming ipamalas ang kabutihan sa lahat ng sulok ng aming kaharian. Subalit, sa kabila ng aming pagsusumikap, patuloy na dumarating ang mga pagsubok na tila baga sinusubok ang aming katatagan at paninindigan. Isang umaga, habang kami ni Amara ay naglalakad sa hardin ng palasyo, napansin namin ang pagdating ng isang kakaibang bisita. Isang matandang lalaki na may daladalang kahon na yari sa kahoy na tila ba puno ng lihim. Agad niya kaming binati at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang karunungan na mistulang mula pa sa ibang panahon. Ako'y nagmula sa malayong kaharian, ang sabi ng matanda, at dala ko ang isang handog na laan para sa mga pusong dalisi. Inabot niya sa amin ang kahon at nagpatuloy. Ngunit sa bawat handog, may kalakip na pagsubok. Ang laman ng kahong ito ay may kapangyarihang makapagpabago sa takbo ng inyong pamumuhay. Subalit kinakailangan ang dalisay na layunin upang magamit ng tama. Tinanggap ko ang kahon mula sa kanya at sa sandaling iyon ay naglaho siya na parang bula. Hindi ko maalis sa isipan ng kanyang mga binitiwang salita. Kasama si Amara, binuksan namin ang kahon at laking gulat namin nang makita ang isang kristal na kumikinang sa loob nito. Ang kristal ay tila ba may sariling liwanag, isang liwanag na nagbibigay init at kapayapaan sa aming mga puso. Habang hawak ko ang kristal, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiyang dumadaloy mula rito, dumadaloy sa aking mga ugat at nabibigyan ako ng kakaibang lakas at karunungan. Subalit kasabay nito, naramdaman ko rin ang bigat ng responsibilidad. Ang mga larawan ng aming nasasakupan ng kanilang mga ngiti at luha ay biglang naglaro sa aking isipan. Napagtanto ko na ang kristal na ito ay hindi basta-basta. Isa itong simbolo ng pag-asa, ng kapangyarihan na maaaring makapagpabago hindi lamang sa aming kaharian kundi sa aming buong mundo. Ngunit paano namin ito gagamitin ng tama? Napatingin ako kay Amara at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala at determinasyon. Pareho kaming nagpasya na ang kapangyarihang ito ay dapat gamitin para sa kabutihan ng lahat. Nagsimula kaming maglakbay sa buong kaharian, dala ang kristal at bawat lugar na aming mapuntahan ay tila nagbabago. Ang mga dating tuyot na lupa ay nagkakaroon ng buhay. Ang mga sugatang puso ay nagkakaroon ng pag-asa. At ang mga dating nag-aaway ay natututo ng pagkakaisa. Ang kaharian ng Lunas ay unti-unting nawawala sa dilim ng mga pagsubok at unti-unting nasilayan ng bagong umaga. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabagong ito. May mga taong natatakot sa kapangyarihan ng kristal at sa mga pagbabagong dala nito. Iisa sa kanila ay si Datu Malig, isang pinuno mula sa kalapit na kaharian na matagal nang nagnais na angkinin ang Lunas para sa kanyang sariling kapakanan. Nabalitaan niya ang tungkol sa kristal at hindi nagtagal ay nagpadala siya ng mensahe sa amin.
harap-harapan kong haharapin ang inyong kapangyarihan. Ang sabi ng mensahe ni Datu Malig, ang kristal na inyong hawak ay hindi para sa inyo lamang. Ito ay isang kapangyarihan na dapat paghatian ng lahat. Kung hindi ninyo ito ibabahagi, ako mismo ang kukuha nito mula sa inyo. Ang banta ni Datu Malig ay tulad ng isang malamig na hangin na dumampi sa aming balat. Alam naming darating ang araw na kailangan naming harapin siya. Ngunit paano namin mapapanatili ang kapayapaan kung siya ay nagbabanta ng digmaan? Isang gabi, habang kami ni Amara ay nagbabantay sa kristal, napansin naming ang kristal ay tila ba kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Sa kislap nito, nakita namin ang isang pangitaing hindi namin inaasahan. Isang pangitain ng isang digmaan ng mga apoy na lumalamon sa aming kaharian at ng isang lihim na itinatago ng kristal, isang lihim na maaaring bumago sa lahat ng aming nalalaman. Sa gitna ng mga apoy at kaguluhan, isang imahe ang lumitaw na nagbigay sa amin ng pag-asa. Isang batang nangunguna sa isang hukbo ng mga tao na may dalisay na layunin, na nagtataglay ng parehong liwanag na nagmumula sa kristal. Subalit sa dulo ng pangitain, isang tinig ang nagbabala. Ang kapangyarihan ay hindi ang sagot, kundi ang puso ng mga tao ang siyang magdadala ng tunay na pagbabago. Sa puntong iyon, napagtanto namin ni Amara ang tunay na halaga ng kristal. Hindi ito basta kapangyarihang pisikal, kundi isang hamon sa amin upang pukawin ang pag-asa at kabutihan sa puso ng bawat tao sa aming kaharian. Ngunit ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Handa na ba ang aming kaharian sa pagbabagong ito, lalo na't ang panganib ay paparating na? At sa mga sandaling iyon, alam naming hindi kami dapat mag-atubili. Kailangang kumilos kami. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang batang ito sa pangitain at paano niya magagawang iligtas ang aming kaharian mula sa kapahamakan? Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting nararamdaman ang pagbabago sa aming kaharian. Ang mga ngiti ng aming mga nasasakupan ay lalong tumitingkad. Ang mga bulong ng pasasalamat ay tila musika sa aking pandinig. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na tila pumipigil sa akin mula sa ganap na pagkakontento. Isang gabi, habang ang buwan ay kasing liwanag ng ginto, nagpasya akong maglakad-lakad sa kastilyo. Nais kong alisin ang bigat sa aking dibdib, ngunit sa bawat hakbang ko sa malamig na sahig, nararamdaman kong ang bigat ay lalong dumadagdag. Pumasok ako sa isang lumang silid na matagal nang hindi nagagamit, isang lugar na puno ng alikabok at mga alaala ng nakaraan. Sa sulok ng silid, may isang lumang pinto na tila hindi ko pa napapansin dati. Ang pinto ay yari sa matibay na kahoy at sa ibabaw nito ay mayukit na mga simbolo na tila nagkukwento ng isang sinaunang alamat. Pinagmasdan ko ang paligid, ang mga dingding na puno ng lumang pintura, ang kisameng may bahid ng kalumaan. Sa kabila ng aking kaba, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Bawat pulgada ng pagbukas ay tila may kasabay na bulong ng hangin na para bang nagbabalita ng isang lihim na matagal nang nakatago. Sa kabila ng pinto, bumungad sa akin ang isang makitid na hagdanan pababa. Nagdesisyon akong bumaba, dala ng hindi maipaliwanag na kuryosidad. Sa bawat hakbang ko pababa, nararamdaman ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin. Ang hagdan ay tila walang katapusan. Ang dilim ay tila walang hanggan. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman kong ang aking puso ay nagiging mas determinado. Hanggang sa marating ko ang dulo, isang silid na puno ng mga lumang aklat at kasangkapan. Sa gitna ng silid, may isang lumang mesa na puno ng alikabok. Sa ibabaw nito ay may isang makapal na aklat na tila matagal nang hindi binubuksan. Kinuha ko ang aklat at binuksan, at sa unang pahina ay nakasulat ang mga salitang ang lihim ng kabutihan ng hari at reyna. Nagsimula akong magbasa
at bawat pahina ay nagkuwento ng mga sinaunang gawain ng aming mga ninuno, ang kanilang mga sakripisyo at mga lihim na kasunduan sa mga nilalang ng kagubatan. Ang kanilang kabutihan pala ay hindi lamang sa pakikitungo sa tao, kundi pati na rin sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Sa bawat kwento ay nararamdaman ko ang pag-usbong ng isang mas malalim na pag-unawa sa aming kaharian, sa aming responsibilidad. Ngunit sa huling pahina, may isang bagay na lubos na nagpagulo sa akin. Isang huling tala na tila isinulat sa pagmamadali. Sa kabila ng lahat ng kabutihan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pagmulat sa lihim na hindi maaaring malaman ng kahit sino. Ang lihim na ito ang bumubuhay sa ating kaharian, ngunit sa oras na malaman ito, ang lahat ay magbabago. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ano itong lihim na hindi maaaring malaman? Bakit ito ang bumubuhay sa aming kaharian? Sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang pangangailangan na alamin pa. Sa pagbalik ko sa itaas, hindi ko mapigilan ang aking isip na magtanong, ano ang dapat kong gawin sa impormasyong natuklasan ko? Kung ito nga ay isang lihim na dapat manatiling nakatago, paano ko ito mapapanatili habang alam ko ang kanyang presensya? Nang pumasok ako sa aming silid, nakita ko si Reyna na nakatingin sa akin. Tila alam ang bigat ng aking nadarama. Ano ang bumabagabag sa iyo, mahal kong hari? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit alam ko na hindi ko ito kayang sarilinin. May natuklasan akong lihim, sagot ko, puno ng kaba. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Sa sandaling iyon, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng kastilyo. Ang tunog ay tila mula sa isang bagay na bumagsak mula sa langit. Nagsimula ang mga bulong ng hangin at ang mga kandila sa aming silid ay nagliyab ng mas maliwanag. Kami ay nagkatinginan, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ano itong nangyayari sa aming kaharian? Ano nga ba ang lihim na ito at bakit tila nagbabadya ang pagbabago? Sa kabila ng aming kaba, alam namin na kailangan naming harapin ang anumang darating. Ngunit habang lumalabas kami upang tingnan ang nangyayari, alam kong ang aming kwento, ang kwento ng aming kabutihan ay nagsisimula pa lamang. Sa aming kaharian, ang mga araw ay tila mas maliwanag at ang mga gabi ay puno ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinarap bilang hari at reyna, naramdaman ko na ang aming pamumuno ay tunay na nagbibigay liwanag sa aming mga nasasakupan. Ang aming pangalan ay unti-unting naging alamat, hindi lamang dahil sa aming kapangyarihan, kundi dahil sa aming hangaring maghatid ng kabutihan sa lahat. Minsan, habang ako'y nag-iisa sa aming hardin, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang mensahe. Tumitig ako sa mga bituin at sa kabila ng kanilang kagandahan, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Naramdaman ko ang pagdating ng isang pagsubok na hindi ko pa nalalampasan. Pumasok ang reyna sa hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng tapang, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Mahal na hari, wika niya. May dumating na mensahe mula sa isang hindi kilalang lugar. Ang sabi, kailangan nating harapin ang isang pagsubok na magpapatunay ng ating karapat-dapat na maging alamat. Nagtaka ako sa kanyang sinabi, anong uri ng pagsubok ang kailangan nating harapin, mahal ko? Tanong ko, isang mensahero ang dumating kanina lamang. Sinabi niyang kailangan nating pumunta sa lalim ng kagubatan kung saan ang puso ng kalikasan ay naghihintay. Doon natin malalaman kung ano ang tunay na nilalaman ng ating mga puso. Sagot niya, hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit naramdaman ko ang pangangailangan na tanggapin ang hamon. Kung ito ang huling pagsubok upang mapatunayan ang ating kabutihan, hindi tayo dapat mag-atubili.
tugon ko. Naglakbay kami patungo sa lalim ng kagubatan, isang lugar na hindi pa namin nararating kahit kailan. Ang daan ay puno ng mga lihim at ang bawat hakbang ay tila may dalang misteryo. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Habang kami naglalakad, naalala ko ang mga kwento ng aming mga ninuno. Sila'y nagtagumpay sa kanilang mga laban, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kanilang kabutihan. Naging inspirasyon ko ang kanilang mga kwento, lalo na sa ganitong pagkakataon. Sa wakas, narating namin ang puso ng kalikasan, isang mahiwagang lugar na puno ng mga lumang puno at kumikinang na ilog. Ramdam ko ang enerhiya ng paligid na tila nag-aanyaya sa amin na lumapit. Sa gitna ng lugar, may isang malaking bato na tila nagbabaga. Lumapit kami at mula sa bato ay umusbong ang isang liwanag na bumalot sa amin. Sa liwanag na iyon, narinig namin ang isang boses, malalim at puno ng karunungan. Mga pinuno ng kaharian, wika ng boses, ang inyong kabutihan ay nasubok sa maraming paraan. Ngunit bago kayo maging ganap na alamat, kailangan ninyong malaman ang tunay na nilalaman ng inyong mga puso. Sa harap ninyo ay ang huling pagsubok, ang pagtanggap sa katotohanan ng inyong pagkatao. Nagulat kami sa narinig. Ano ang ibig sabihin ng boses? Paanong ang katotohanan ng aming pagkatao ang magiging huling pagsubok? Sa aming pag-iisip, biglang nagbago ang paligid. Ang bato ay naging salamin at sa salamin ay nakita namin ang aming mga sarili. Ngunit hindi ito ang aming mga pisikal na anyo. Sa halip, ang nakita namin ay ang aming mga puso, ang aming mga kahinaan, ang aming mga takot at ang aming mga pangarap. Naramdaman ko ang pag-aalala sa aking dibdib. Ang aking mga kahinaan ay tila naging malinaw. Ang reyna ay nakatingin din sa salamin at nakita ko ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mahal na hari, sabi niya, ang ating mga puso ay puno ng kabutihan, ngunit mayroon ding mga bahid ng ating pagkatao. Kailangan natin itong tanggapin. Alam ko na ang aming kabutihan ay hindi perpekto, ngunit ito'y totoo. Sa pagtanggap ng aming mga kahinaan, naramdaman ko ang pag-asa. Ang aming pagkatao ay bahagi ng aming paglalakbay at ito ang magtuturo sa amin ng daan patungo sa pagiging alamat. Ngunit sa kabila ng aming pagtanggap, biglang nagbago ang tanawin. Ang salamin ay nabasag at sa likod nito ay lumitaw ang isang anino, isang anyo na hindi namin inaasahan. Hari at reyna, wika ng anino. Ang inyong kabutihan ay tunay, ngunit may isang lihim na hindi ninyo pa nalalaman. Isa sa inyo ay may kapangyarihang magbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa biglang paglitaw ng anino, naramdaman ko ang takot at pag-aalala. Ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Ano ang lihim na ito? Ang huling pagsubok ay hindi pa tapos. Ang aming pagkatao ay nasubok, ngunit may isang bahagi pa ng kwento na hindi namin alam. Sa harap ng anino, ang aming mga puso ay puno ng tanong. Sa kabila ng aming kabutihan, may isang twist sa aming kwento na magbibigay daan sa bagong yugto ng aming alamat. Ako'y nagising sa umagang iyon na may kakaibang pakiramdam, isang halong pananabik at kaba ang bumabalot sa akin. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na tila may binubulong. Ako'y si Haring Ramil at sa araw na ito, may pakiramdam akong may mahalagang mangyayari. Katabi ko ang aking pinakamamahal na Reyna Lila na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang kami naghahanda para sa isang paglalakbay patungo sa isang maliit na nayon sa gilid ng aming kaharian. Napagdesisyonan naming pasyalan ang lugar na iyon upang personal na ihatid ang tulong sa mga mamamayan. Isang gawain na madalas naming ginagawa upang masiguradong ang aming pamumunoy puno ng malasakit at pagkalinga.
Habang kami nasa daan, napansin kong tila mas tahimik ang aming mga kawal kaysa dati. Ang kanilang mga matay palaging nakamasid sa paligid, tila may inaasahang panganib. Subalit sa kabila ng kanilang pagkabahala, ako'y nanatiling kalmado. Alam kong kasama ko ang aking reyna at sa kanyang tabi, walang takot na hindi ko kayang lampasan. Nang kami makarating sa nayon, sinalubong kami ng mga ngiti at palakpak ng mga tao. Ang kanilang pasasalamat ay ramdam na ramdam at kami nagalak sa kanilang mainit na pagtanggap. Habang abala si Lila sa pakikipag-usap sa mga matatanda ng nayon, lumapit sa akin ang isang batang may daladalang mga bulaklak. Siya'y may mga matang, tila may nais iparating, kaya't ako'y yumuko upang pakinggan siya. Hari Ramil, ang sabi ng bata, may lihim ang gubat na hindi mo pa nalalaman. Nagulat ako sa kanyang sinabi, anong lihim ang iyong tinutukoy, iha? Tanong ko sa kanya habang tinatanggap ang kanyang mga bulaklak. May isang matandang mangkukulam na naninirahan sa loob ng gubat. Sinabi niya sa akin na ang inyong kabutihan ay susubukan sa hindi inaasahang paraan. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang ibig sabihin ng batang ito? Bago ko pa man siya matanong muli, tumakbo na siya palayo. Naiwan akong nag-iisip ng malalim. Matapos ang aming gawain sa nayon, nagpasya akong kausapin si Lila tungkol sa narinig ko mula sa bata. Mahal ko, sa tingin mo ba ay dapat nating alamin ang tungkol sa sinasabing mangkukulam sa loob ng gubat? Tanong ko sa kanya. Kung ito'y para sa ikabubuti ng ating kaharian, nararapat lamang na ating tuklasin. Sagot niya ng may determinasyon. At ganoon nga ang aming ginawa. Sinundan namin ang makitid na daan patungo sa gubat, kasama ang ilang piling kawal para sa aming kaligtasan. Habang kami papasok ng mas malalim sa kagubatan, ang liwanag ng araw ay unti-unting naglalaho, at ang paligid ay tila nagiging isang mahiwagang lugar na puno ng mga anino at bulong ng hangin. Pagdating namin sa gitna ng gubat, isang matandang babae ang aming nakita. Siya'y nakasuot ng balabal na yari sa mga dahon at bulaklak, at ang kanyang mga matay, tila may alam na hindi ko pa nalalaman. Siya'y ngumiti sa amin, isang nangiting puno ng misteryo. Ako'y hinihintay ko kayo, Hari Ramil at Reyna Lila, wika niya. Ako si Aling Nita, ang mangkukulam ng gubat na ito. Bakit mo kami hinihintay? Tanong ni Lila, hawak ang aking kamay ng mas mahigpit. Dahil may nasimula na kayong landas na puno ng kabutihan, ngunit ito'y dapat tumbasan ng isang matinding pagsubok. Sagot ni Aling Nita. Ang inyong kaharian ay nakatakdang makaranas ng tagtuyot na tatagal ng 7 taon, at tanging ang inyong pagmamahal at pag-asa sa isa't isa ang makapagbibigay ng ulan. Naghari ang katahimikan. Ang kanyang sinabi, tila isang malupit na pangarap na hindi ko nais magkatotoo. Papaano namin haharapin ang ganitong pagsubok? Ang aming mga tao'y umaasa sa aming pagkalinga at hindi ko maatim na sila'y maghirap. Ngunit may isa pang bagay, dagdag ni Aling Nita, ang inyong pagmamahalan ay susubukan, at sa dulo ng pagsubok na ito, isa sa inyo ay kailangang magsakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Ang aking puso'y nabigla. Isa sa amin, paano ko haharapin ang posibilidad na iyon? Tumitig ako kay Lila at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kaba at determinasyon. Alam kong handa kaming harapin ang anumang pagsubok, ngunit ang sakripisyo'y tila isang bagay na hindi ko kayang isuko. Anong sakripisyo ang aming pagdadaanan? Tanong ko, boses ko'y nanginginig. Ngunit bago pa man sumagot si Aling Nita, ang paligid ay biglang nagbago. Ang makakapal na ulap ay bumaba sa amin, at ang matandang mangkukulam ay naglaho sa aming paningin. Iniwan kami sa gitna ng gubat na walang kasiguraduhan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga anino'y tila lumalapit at ang aming landas pauwi ay nawala. Ang tanging malinaw sa amin ni Lila
ay ang aming kamay na magkahawak at ang aming pangako sa isa't isa na hindi magpapatalo sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, natanong ko sa aking sarili, ano nga ba ang tunay na halaga ng isang sakripisyo at handa ba kaming ipaglaban ito para sa aming kaharian? Ang aming kapalaran ay tila nakatali sa isang tanong na wala pang kasagutan. Ngunit alam ko, sa aming puso'y may isang kasagutan na inaasam, isang pag-asa na hindi namin kailanman susukuan. Isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kaharian sa umagang iyon. Tulad ng dati, nagising ako sa tabi ng aking pinakamamahal na reyna, si Amara. Sa kanyang mga mata ay naroon ang liwanag ng pag-asa, isang pag-asa na patuloy naming pinanghahawakan sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang damdamin akong nararamdaman. Isang pangamba na tila kumakatok sa pintuan ng aming palasyo. Habang kami nag-aalmusal, isang mensahero ang dumating, dala ang isang balita na magpapabago sa takbo ng aming kaharian. Mahal na hari, may isang hukbo ang papalapit mula sa silangan. Sila'y nagbabalak na sakupin ang ating lupain, wika ng mensahero, na waring nag-aalangan sa kanyang mga susunod na sasabihin. Agad kong naramdaman ang bigat ng balitang ito, ang mga kalaban ay muling nagbabalik. Nagdesisyon akong ipatawag ang mga general ng aking hukbo upang pag-usapan ang aming magiging hakbang. Sa gitna ng pag-uusap, napansin ko ang kakaibang tingin ni General Lira, isang tingin na tila mayroong itinatagong lihim. Mahal na hari, may suhestiyon ako, sabi niya, habang ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Bakit hindi natin subukang kausapin ang kalaban? Baka may paraan upang maging mapayapa ang lahat. Bagamat puno ng pag-aalinlangan, minabuti kong pakinggan ang kanyang suhestyon. Sa kabila ng mga alingasngas, naroon ang aking pagnanasa na maiwasan ang madugong labanan. Ihanda ang kabayo, pupuntahan natin ang kanilang kampo. Utos ko habang nararamdaman ko ang pag-aalala ni Amara. Mag-ingat ka, bulong niya, sabay yakap na puno ng pagmamahal. Habang kami ipapalapit sa kampo ng kalaban, nakita ko ang kanilang watawat na naglalayag sa hangin. Ang kanilang hukbo'y tila walang katapusan, puno ng mga mandirigma na handang lumaban. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang aking hangarin na makipagkasundo. Hindi ko mawari kung ang aking desisyon ay tama, ngunit ito'y isang hakbang na kailangan kong gawin. Sa gitna ng kampo ay naroon ang kanilang pinuno, si Prinsipe Arin. Ang kanyang tindig ay matikas, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalinlangan. Hari Elyon, bakit ka naririto? Tanong niya habang ang kanyang mga tauhan ay nakamasid sa amin. Narito ako upang makipag-usap. Nais kong malaman kung may paraan upang maiwasan ang digmaan. Sagot ko, puno ng pag-asa. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin ng pagtataksil. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tingin ni Arin ay puno ng lihim na intensyon. Kung nais mong makipagkasundo, kailangan mong ibigay ang inyong kaharian, sabi niya habang ang kanyang nangiti ay puno ng panlilinlang. Agad kong naramdaman ang galit at pagkabigo. Paano ko maibibigay ang aming kaharian, ang lupain na puno ng kasaysayan at kabutihan? Ngunit sa kabila ng aking galit, naroon ang aking pagnanasa na protektahan ang aking mga nasasakupan. Hindi ko maibibigay ang aking kaharian, ngunit handa akong makipagtulungan upang magkaroon ng kapayapaan. Sagot ko, puno ng determinasyon. Nagsimula ang tensyon sa pagitan namin. Ang mga tauhan ni Arin ay nagtitipon, handang lumaban. Ang aking mga hukbo ay nasa likuran, handang ipagtanggol ang aming lupain. Ngunit bago pa man sumiklab ang labanan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang dumilim ang kalangitan at isang malakas na dagundong ang narinig. Ang lupa'y nagsimulang manginig at ang mga mandirigma ay natigilan. Ano ito? Tanong ni Arin habang ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magtakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang mahiwagang nilalang ang lumitaw, isang nilalang na tila tagapaghatid ng kapayapaan. Ang kanyang presensya ay puno ng liwanag at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kampo. Huminto kayo sa inyong laban. Ang kapayapaan ay narito, wika ng nilalang, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Biglang naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso, isang kapayapaan na tila matagal ko nang hinahanap. Ngunit bago pa man magwakas ang lahat, isang sigaw ang narinig mula sa likuran. Hari Elyon, taksil ang iyong general, sigaw ng isa sa aking mga tauhan. Agad kong binalingan si General Lira at sa kanyang mga mata ay naroon ang katotohanan. Siya'y may lihim na intensyon, isang pagtataksil na matagal nang itinatago. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Paano ko haharapin ang ganitong uri ng pagtataksil? Sa kabila ng kapayapaang hatid ng mahiwagang nilalang, naroon ang panganib na dulot ng pagtataksil. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, ang aming kaharian ay patuloy na magiging alamat, isang alamat na puno ng kabutihan at pag-asa. Ang laban ay hindi patapos. Ngunit sa bawat hakbang, naroon ang aming hangarin na protektahan ang aming lupain. Sa kabila ng pagtataksil, ang aming kwento ay patuloy na magiging inspirasyon. Isang kwento ng kabutihan na hindi matitinag ng anumang unos. Ako ito, ang inyong hari, nagsusulat ng aking salaysay habang ang malamig na hangin ng gabi ay sumasayaw sa mga kurtina ng aming silid. Ang reyna, ang aking minamahal na si Lila, ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ngunit ang kanyang mukha ay tila may bahid ng pag-aalala. Parang may bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Ako man, sa kabila ng katahimikan ng gabi, ay hindi mapakali. May kakaiba sa gabing ito, isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago ko ikwento ang nangyari, hayaan ninyong balikan ko ang araw na nagdala sa amin sa gabing ito. Kaninang umaga, isang kakaibang mensahe ang dumating mula sa isang estrangherong nakabalot sa itim na kapa. Waring anino lamang siya na sumulpot sa aming palasyo nang walang paanyaya. Sa kanyang nanginginig na tinig, iniabot niya sa amin ang isang balumbon ng papel at sa parehong bilis ng kanyang pagdating, siya'y naglaho sa hangin. Nabasa namin ang sulat at ang mga salita nito ay tila mga palaso sa aming mga puso. Hindi namin alam kung sino ang sumulat ng liham o kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang huling linya, isa lamang ang makaliligtas, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan hanggang sa dumilimang langit. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kailangang may pumili? Nang sumapit ang gabi, nagtipon kami ni Lila sa silid-aralan ng palasyo. Pinag-usapan namin ang mensahe at ang maaaring kahulugan nito. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng tapang at awa, ay may bahid ng pagdududa. Hindi natin dapat itong baliwalain, sabi niya. Kung ito man ay babala o bitag, dapat tayong maghanda. Tumango ako. Ngunit paano? Hindi natin alam kung ano ang darating. Paano natin ihahanda ang ating mga sarili kung walang malinaw na kalaban? Naputol ang aming pag-uusap nang biglang dumilim ang paligid. Ang mga ilawan sa palasyo ay isa-isang namatay at ang buhos ng ulan ay nagpaingay sa bubong. Kasabay ng kulog ay isang mahiwagang tunog, parang kampanang basag ngunit malakas, ang pumuno sa bawat sulok ng aming tahanan. Nagkatinginan kami ni Lila at sa isang iglap, alam namin na ang oras ay dumating na. Bumalik kami sa aming silid upang maghintay. Ngunit habang papalapit ang 12:00 ng gabi, napansin kong unti-unting nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga anino sa sulok ng kwarto ay tila gumagalaw, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng mabigat na pakiramdam. Ngayon, habang sinusulat ko ito, naririnig ko ang mga mahihinang bulong mula sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ito'y hangin lamang o kung may ibang nilalang na naroroon. Biglang gumalaw si Lila sa kanyang pagkakahiga.
Ang kanyang mga mata ay bumukas, ngunit may kakaiba sa kanyang tingin. Tila hindi siya si Lila. Sa halip, ang kanyang mga mata ay parang salamin, nagpapakita ng mga imahe ng mga tao, lugar, at pangyayari na hindi ko kilala. Nagsalita siya, ngunit hindi sa kanyang sariling tinig. Malalim at malupit ang boses na lumabas mula sa kanyang bibig. Hari ng kabutihan, narito na ang iyong pagsubok. Isa lamang ang maaaring manatili. Ikaw ba o ang iyong reyna? Napatayo ako, ngunit ang aking mga tuhod ay nanginig. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko kailanman ipagpapalit ang buhay ng aking reyna. Ngumiti si Lila, ngunit hindi iyon ang ngiti ng babaeng mahal ko. Ito ay ngiti ng isang nilalang na may lihim na masama. Kung gayon, handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa kanya? O pipiliin mong manatili sa trono habang siya'y mawawala magpakailanman? Ang tanong ay tulad ng patalim na tumarak sa aking puso. Paano ako makakapili? Hindi ko kayang mawala si Lila, ngunit paano ko rin iiwan ang aking mga nasasakupan na umaasa sa akin? Ang kaharian ay nagugutom, nangangailangan ng gabay. Ngunit si Lila, siya ang aking buhay, ang aking puso. Hindi ko namalayan na ang aking mga kamay ay nakatikom na sa kamao. Ang mga salita ay nagbabadya sa aking dila, ngunit hindi ko alam kung alin ang dapat kong sabihin. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat segundo, bawat tibok ng orasan. Nang biglang huminto ang lahat, ang bulong, ang hangin, ang anino. Tumigil ang mundo. Pumili ka na, mahal na hari, sabi ng tinig, dahil ang wala pang sagot ay isa ng desisyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang liwanag ang sumiklab mula sa katawan ni Lila. Ang silid ay napuno ng liwanag at isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Napatakip ako ng mata at nang muling bumalik sa normal ang paligid, wala na si Lila sa kama. Wala na ang aking reyna. Naiwang mag-isa, sumigaw ako sa kawalan, "Lila, nasaan ka?" Ngunit walang sagot. Tanging katahimikan ang bumalot sa akin. At doon ko napagtanto na ang aking desisyon, kahit hindi ko pa nasasabi, ay nagawa na. Ngunit sino ang pumili? Ako ba? O may ibang puwersang nagtakda ng lahat? At sa isang sulok ng silid, isang piraso ng papel ang lumapag mula sa kung saan. Ang nakasulat dito ay nagpayanig sa aking kaluluwa. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng korona sa aking ulo, hindi dahil sa material na bigat nito, kundi dahil sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging hari. Kasama ang aking mahal na reyna, ginugugol namin ang aming mga araw sa pag-iisip kung paano namin higit na mapapabuti ang buhay ng aming mga nasasakupan. Sa ilalim ng kami naglalakbay, palaging bukas ang aming mga mata sa pangangailangan ng tulong at sa aming pagdedesisyon, ang kabutihan ng bawat isa ang aming unang layunin. Noong araw na iyon, nagpasya kaming maglakbay sa isang malayong nayon na nababalot ng mga kwento ng tagumpay at paghihirap. Ang nayon ng karangalan ay kilala sa kanilang masipag na mga magsasaka na patuloy na nakikipagbuno sa kalikasan upang makapagbigay ng ani para sa kaharian. Gayunpaman, ang taon na ito ay hindi naging mabuti para sa kanila. Sinalanta ng bagyo ang kanilang mga pananim at ang lupa ay nagmistulang isang tuyong disyerto. Habang papalapit kami sa nayon, nabungaran namin ang mga magulang na nagtutulungan magtayo muli ng kanilang mga tahanan. Ang mga bata, sa kabila ng hirap, ay patuloy na naglalaro at nagtatawanan. Ang tanawin na ito ay tumimo sa aking puso at sa sandaling iyon, alam kong ang aming misyon ay higit pa sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Kailangan naming magdala ng pag-asa. Pagdating namin sa gitna ng nayon, nagtipon ng mga tao sa paligid namin. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang pag-asa at tiwala. Sa tuwing babanggitin ng mga tao ang aming pangalan, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano namin napanatili ang ganitong reputasyon.
Minsan iniisip ko kung kami ba ay karapat-dapat sa ganitong tiwala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinipili kong kumilos at magpakatotoo sa aming mga pangako. Ang aking reyna na may likas na karisma ay lumapit sa isang matandang babae na may hawak na piraso ng putol na kahoy. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa ng matanda, ngumiti ito at sumagot na siya ay nagtatayo ng simpleng silungan para sa kanyang mga apo. Ang aming puso ay napuno ng inspirasyon sa kanyang determinasyon, kaya't nagdesisyon kaming tulungan siya. Sa pagsama-sama ng mga tao, ang maliit na silungan ay naging isang matibay na tahanan, simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Sa aming pag-alis, nagpaalam kami sa nayon na may pangako na babalik kami na may karagdagang tulong. Subalit sa likod ng aming mga ngiti, may nararamdaman akong kakaiba. Isang alaala na bumabalik sa akin na tila may nais ipahiwatig. Sa pagitan ng mga bulong ng hangin, naririnig ko ang pangalan ng isang lumang alamat, isang kwento tungkol sa isang hari at reyna na nagligtas ng kanilang kaharian sa pamamagitan ng isang mahiwagang sakripisyo. Ang alamat ay nagsimula sa isang sinaunang kasulatan na nababasa lamang ng mga may purong puso. Ayon sa kwento, ang hari at reyna ay naglakbay sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang kaharian, kung saan namalagi ang isang halimaw na kumakain ng kaluluwa ng mga tao. Sa kanilang pagdating, ang halimaw ay humiling ng isang sakripisyo, isang bagay na higit pa sa material. Ang hari at reyna sa kanilang kabutihan ay nag-alay ng kanilang sariling kaligayahan upang mailigtas ang kanilang mga nasasakupan. Sa pag-iisip ko sa alamat na ito, nagdududa ako kung ito ba ay isang babala o isang simpleng kwento lamang. Ngunit sa ilalim ng buwan, nararamdaman ko ang tinig ng aking mga ninuno na tila sinasabing ang aming landas ay higit pa sa kung ano ang nakikita ng aming mga mata. Pabalik sa palasyo, hindi maalis sa isip ko ang alamat. Habang nagtatanong ako sa aking konsensya, isang mensahero ang dumating dala ang balita na may isang rebelyon na nagaganap sa kabilang panig ng kaharian. Ang mga tao doon ay nagalit at naghimagsik dahil sa kakulangan ng tulong at pagkakalinga. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan kong pumili ang manatili sa palasyo at ipagtanggol ang aming kaharian o ang tahakin ng landas ng alamat. Alam kong ang desisyon na ito ay maaaring magbago sa lahat ng bagay, kaya't pinili kong kumilos ayon sa aking puso. Sa huli, sa ilalim ng kumikislap ng mga bituin, nagdesisyon kaming harapin ang alamat. Ang twist na ito, ang aming pagkilos na puno ng misteryo at pag-asa, ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isa lang ang tiyak, ang kabutihan, ang aming gabay sa bawat hakbang. Sa aming paglalakbay, hindi namin alam ang aming eksaktong destinasyon, ngunit alam namin na ang aming sakripisyo ay maaaring ang susi sa kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, ang alamat na aming tatahakin ay maaaring maging dahilan ng aming pagkatalo o tagumpay. Ngunit sa ngayon, narito kami, handa sa mga darating na pagsubok. At sa kabila ng lahat, patuloy kaming umaasa na ang aming kabutihan ang magiging susi sa aming kaligtasan.